I've always made it clear, si PRRD mahal ko, yung mga anak niya hindi. And I'm entitled to that because this is a free country. Hindi pa tayo China. And yan yung rason kung bakit ayoko pag si Sara Duterte maging presidente. Kasi all of a sudden, makakalimutan na natin na barangay na pala tayo ng China. Because she would want to dictate whatever it is that we should be thinking. Ay, hindi yan pwede, be. Huwag ka na lang maging presidente. Kasi hindi pwede na sabihan mo kami na hindi masaya yung Pasko namin. Sa'yo lang. Sa inyo lang. Hindi masaya ang Pasko ng mga tao na hindi napababa si PBBM. Yan ang katotohanan. Hindi masaya ang Pasko ng mga tao na unti-unti nang lumalabas ang katotohanan na sila talaga yung totoong tambaluslos. Yan ang hindi masasaya ang Pasko. Masaya ang Pasko ko dahil lumalabas na ang katotohanan. Lumalabas na ang siniraan nyo since 2023, hindi nyo talaga mapaluhod. Di ba sinabi nyo tatakbong presidente? O ano yan? Di ba sinabi nyo na siya yung mastermind ng lahat? O ano yan? Nagsilabasan na hindi. O ano yan? Na siya na naman talaga yung may kasalanan para this and that? No. Ang mga mali na ginawa nyo yan. Huwag nyong idamay si Martin Romualdez. Ang kabobohan nyo, lumalabas na yan ngayon kasi kabobohan naman talaga yan at hindi kasali si Martin Romualdez. At saka yung mga maleta nyo, sino ba kumakain ng utot nyo na yan? Yung mga DDS lang din. Kami na alam yung katotohanan, natatawa na lang kami. Imagine that, you are trying to manipulate the Filipino people. But your father was not like that. He was not manipulative. He never really forced anybody to support him. Kaya mahal na mahal siya ng mga tao. By extension, nasali ka lang. Nasali ka lang, salingket-ket ka lang sa love ng mga tao kay PRRD. Kaya you are doing whatever it is to milk whatever it is na magamit nyo sa kanya kahit nasa dahig na siya. When in fact, he deserves respect. Kaya ayokong supportahan pinagagagawa nyo because you are not respecting his legacy, you are destroying it. You are creating enemies from the same people that protected your father and helped him and by extension helped you. Yan ang totoong tambaluslos, hindi si Martin Romualdez. Because uulitin ko, hindi nyo kalaban si Martin Romualdez at si PBBM. Ginamit nyo sila. Ginamit nyo sila. Huwag kami, kasi alam namin ang katotohanan. Tapos ngayon, sisira-siraan nyo, kasi natatakot kayo, kasi alam din nila ang totoo. Ayaw lang nila maging defensive. Ayaw namin maging defensive. Kaya please lang sa mga tao na, bayaran. Oh, trust me. Bayaran? Ano yan? Bayaran nga nahago ang bilat? Bayaran because pwede ako magsabi ng kahit na anumang katotohanan, hindi lang talaga akma sa inyo, kaya masakit sa inyo? I don't mind. I don't mind. Because I'd rather be bayaran to tell the truth than bayaran to lie. I can't sleep if I have to lie to the Filipino people because I am a part of the greater number of Filipino people who sees the truth and who knows the truth. And your manipulation is going to benefit Sara Duterte as the next president to 2028. Why can't you wait your turn? Kaya wag niyo kaming sabihan, hindi masaya ang Pasko. You caused since 2023. Kasi hindi naman talaga to mangyayari. But you know what? I'm grateful that ginawa mo to. I'm grateful the entire country. Because by then, the president, being separate from you, don't have to care about your feelings. Like the anti-political dynasty law, hindi naman ang mga Marcos at mga Romualdez ang masasagasaan yan. Pamilya mo. Pamilya mo, kasi kayong lahat, kahit yung mga walang kwenta na kapamilya nyo, ginawa nyo at nilagay nyo sa posisyon, kahit wala namang kwenta. Oh, you're gonna tell me I'm wrong? Sige nga, prove it na I'm wrong. Ilan sa mga anak at sa mga tao nyo sa gobyerno ang may kwenta sa Davao City? Kasi hindi ka kwenta-kwenta sa greater population ng Davao City ang pagpapalinis lang sa kanal for anti-dengue. Everybody in the Philippines is doing that. Tapos ginawa niyo yung congressman? At yan, congressman, ano ba ang trabaho ng congressman? It's not to travel 17 countries. Ang trabaho ng congressman is to stay between his district and the Congress. To make laws to benefit his district. Ano pinagagawa niyo? So you're gonna fool the Filipino people? What did I do before on your behalf? Diba? Sinabi ko sa mga tao na kinalaban ang tatay nyo kung ano dapat ang trabaho nila. I'm doing the same to you because you are not special. You're supposed to be serving the Filipino people, not benefiting from their blind loyalty. You're supposed to be uplifting the same people that will die to protect you. But instead, you bully them if they realize that what you are doing is wrong. So we are not the same and I am not supporting that bullshit. So you say whatever you want to say. Insult my being, I don't give a... The truth of the matter is, whatever you say against Martin Romualdez, you gotta have proof. Because if anything, Martin Romualdez is the only person that the president can trust. And the only person that truly protected the president. All the rest were just milking the president for his power. At ang bait-bait lang talaga ng presidente natin, hindi katulad ni PRRD na hindi nyo talaga magugulangan. Kaya nga nilagay nyo sa dahig, di ba? Hindi si Marcos at si Romualdez ang naglagay kay PRRD sa dahig. Kayo. Because it benefited you that he is there. It did not benefit PBBM, it did not even benefit Martin Romualdez because hindi nga sila kalaban. Pero kayo, magagamit niyo siya because hindi na niya kayo mapuna sa pinagagagawa niyo. And honestly, this is not how he would have done it. Because uulit-ulitin ko, PRRD was a good man, but his children sadly are not. Yes, he had his mistakes, but his children is doing worse. And uulitin ko, sa mga bagong panukala na gagawing batas ni PBBM,
hindi sila masasagasaan. Ang masasagasaan ang mga totoong yumuyurak sa karapatan at paglilinlang sa mga Pilipino at nanlilinlang sa mga Pilipino. And guess who that is? Ding ding ding, you're a winner. Sa totoo lang po, gets ko po si Jam Magno. Kasi mga kababayan, hindi lamang po si Jam Magno yung nagsasalita ngayon. Marami na pong Pilipino ang hindi na po nagugustuhan ng ginagawa ng magkakapatid na Duterte siblings po. Si Pulong na lamang po, no? Ngayong taong 2025, bago yung request niya na magta-travel siya, nanghihingi siyang travel clearance sa 16 or 17 na bansa, nung summer yata, no, meron din siyang pinuntahang 16 or 17 na bansa, if I'm not mistaken. Pwede nyo i-check. So, ito yung pangalawang world tour na gagawin na niya. Kung i-check nyo po yung mga accomplishments ni Pulong, yung mga bill na ipinasa niya sa Congress, tignan nyo po, dati 0 yon, ngayon nadagdagan yata ng 2. Kung ako tatanungin, or sinasabi ng mga eksperto, hindi sulit yan para sa isang kongresista na kumikita or sumasahod ng napakalaking halaga every month. At lagi pa siyang absent, no? Hindi natin siya nakikita sa mga sessions sa House of Representatives, sa mga committee hearings. Hindi ko po siya nakakitaan na umattend ng mga hearing, no? Na kailangan andun ang presensya niya. So, sabi ko, ano ba? Anong accomplishments niya, no? Tapos ngayon, magta-travel sa 16 or 17 na bansa. Sa pagkakaalam ko po, twice po siyang nag-request ng travel clearance sa iba't ibang bansa. Ngayong taong ito, 2025, or siguro every year niyang ginagawa yan, ano? Kasi yung travel niya from December and then January and may mahagip yata ng February next year, no? Paki-check na lamang. Pero ang sa akin lang, bakit ganun? Bakit palagi kayo nagta-travel? Understood na yung tatay niyo nasa Netherlands, pero hindi naman siguro dapat na lagi na lamang doon ang inyong focus, no? Kayo yung mga opisyal ng gobyerno dito sa Pilipinas, si Sara, si Baste, yung kanyang anak ni Polong, at yung, ay nako mga kababayan, hindi na po acceptable yan, no? Kayo po, sa tingin niyo ba, karapat-dapat pa ba silang manatili sa pwesto kung ganyan? Di ba mga kababayan, ang sa akin lang, okay lang siguro na mag-travel sila doon, magpabalik-balik sila doon, pero tapatan din nila ng accomplishments sa kanilang trabaho para naman masabi na sulit yung binabayad ng mga Pilipino sa tax para pasweldo sa kanila. Si VP Sara, wala akong nararamdaman na matinding flagship na programa or proyekto niya sa OVP. Unlike kay Mayor Leni Robredo nung nasa OVP siya, may flagship po siya na Angat Buhay na napakaraming accomplishments. May pabahay doon, merong scholarships, merong community learning hubs, no? At saka yung Bayanihan i-konsulta at napakarami pang iba na ang target ay improve ang pamumuhay ng mga Pilipino. Pabahay, kabuhayan, kalusugan, edukasyon. Yung ramdam mo talaga kahit maliit lamang naging pondo ni Mayor Leni Robredo noon. At saka, kitang-kita naman natin yung magkakapatid na Duterte ngayon, puro na lamang banat at negatibo ang sinasabi patungkol sa admin ni PBBM. Kaya talagang hindi po ganda sa pakiramdam na hindi naman kayo ganun kagaling at karaming accomplishments. Puro pa kayo banat, puro reklamo, puro negative ang naririnig ng taong bayan sa inyo pagdating sa administrasyon ni PBBM. So, ayan, naririnig nyo po sila Jam Magno at maraming pang Pilipino ang nagsasalita na binabatikos ang magkakapatid na Duterte na para bang gusto nyo na kayo manungkulan at makabalik sa kapangyarihan maging presidente si Sara Duterte. Pero anong i-offer nyo sa mga Pilipino kapag kayo na naman ang nanungkulan? Wasak-wasak na naman tayo, nag-aaway-away na naman tayo. Baka lalo tayong mag-away-away at magkawatak-watak, no? Wala namang naging magandang naidulot ang presidency ni Duterte. Tapos yung mga anak, ganyan pa yung pinapakitang behavior sa publiko at saka yung kanilang trabaho, hindi po katanggap-tanggap. Nakita niyo naman yung issue ni Pulong dun sa bar na meron siyang inaambaan, inuundayan ng patalim dun sa bar. Tama bang gawin ng isang mambabatas yon? Na opisyal ng gobyerno? Hindi na nga siya, sa tingin ko, hindi naman siya napanagot dun eh. Pero sa tingin niyo, tama ba yon? Diba? Ewan ko sa inyo mga kababayan. Pero yung mga sinabi ni Jam Magno, I think valid naman talaga lahat yun eh. May pinaguhugutan siya. Hindi lang ako nag-agree dun sa sinabi niya na sumusuporta pa rin siya dun sa tatay kay Duterte. Kasi ako, hindi ko po magagawa yon. Kasi ang dami pong ginawa ni Duterte sa Davao City pa. Yung mga nakakakilabot, malagim at kahindik-hindik na nagsisirculate ngayon ng mga videos na katotohanan patungkol sa pamumuno ni Duterte sa Davao City at sa Pilipinas. Yung mga testimonya ng kanyang mga dating tao.
nakakakilabot mga kababayan. Kahit sino Duterte, hindi ko po masusuportahan. Grabe, yun na lamang bank account nila, yung bank waiver, yung magnetic letter, ang laking palaisipan sa ating mga Pilipino. Totoo ba ang mga akusasyon ni Trillanes na tumatanggap sila ng pera mula sa mga D-Lord? Mga kababayan, hanggat hindi yan, hindi tayo nabibigyan ng closure at hindi napapatunayan ng mga Duterte, magkakapatid na Duterte, na hindi sila tumatanggap ng malalaking pera mula sa mga D-Lord, hindi ko po sila kakayanin suportahan, no? Never ko silang sinuportahan since 2015. And proud ako at hindi ako nagkamali sa desisyon na iyon. Yun lang mga kababayan. Salamat po sa panonood.